So, play na natin. So, ano ba ibig sabihin ng proportion in itself? For example, portrait. Sa mata, nagsisimula tayo. So, pag sinabing proportion in itself, dapat yung length or sabi na, sige, length na lang. Yung length ng eye proportionate doon sa kanyang height or vice versa. So baka yung kinokopya nating eye medyo sabi natin close to square. Tapos yung eye na drawing mo rectangular, parang elongated, horizontally elongated, rectangular. So yon, hindi yon proportion in itself. So kailangan tama ang height doon sa kanyang width or length and vice versa. So tanungin ko muna kayo, anong tawag dito sa pag ginuguhitan natin yung ground natin ng network of lines and space, nagki-create ng spaces, a network of lines and spaces. So anong tawag dito sa tingin niyo? Grid Grid, lines sir. po. Grid, po. correct. Grade 2, sir. Grid. Parang series of lines and spaces na equally network. Yeah, play lang natin. Grid, correct. Ano naman ito? Yan. Ano sa tingin niyo yan? Isang vertical line sa gitna, isang horizontal line sa gitna rin. So ano sa tingin niyo ang tawag dyan? Ang tawag dyan ay grid pa rin. Cross grid. Yan. So drawing proportionately, gumagamit tayo ng grid. Yung iba, nasanay na, ang tawag doon yung imaginary lang, hindi na kailangan gumawa ng visible line na vertical and horizontal. So mental grid. So lahat tayo gumagamit ng grid kapag gusto nating makuha yung proportion ng ating ini-interpret na image. Medyo avoid natin yung word na copy kasi yun nga, nagkaroon ng bad connotation yung copy, parang walang originality. Pero ang the right word dyan, yung nai-interpret mo exactly kung ano yung nakikita mo, then nata-transfer mo, naka-capture mo, then nata-transfer mo into your ground, either paper or canvas. So meron kang, pag nakakakuha ka ng proportion, close to the reference sa reality, sabihin meron kang right interpretation. Meron kang right discernment, yung pag-aninaw mo sa isang bagay, and automatic, meron kang right perception and right judgment, ibig sabihin nun. So, ang daming nakaano pala doon, no? Nakasakay na quality, na ibig sabihin pag nakakuha ka ng right image o proportion na doon sa kinokopya mo, nagsasabi lang na meron kang you're in the right mind, nasa bearing ka. Ibig sabihin nun, may tama kang judgment din doon sa nakikita mo kasi almost exactly na ta-transfer mo dito sa iyong ground. So, they are the same grid ang tawag. So, merong tinatawag na pag naglinya tayo sa ground natin, grid, yan, grid, visible grid yun. Ngayon, meron namang nagdo-drawing proportionately na hindi na kailangan maglinya, visible. So, mental grid yun. Either pwede kang mag-mental grid ng dalawang line lang, isang vertical, isang horizontal, or series of lines. Yan. Verticals and horizontals. Lines. Yan. Ngayon, sa drawing proportionately, example lang, portrait, ang reference natin. Ang kailangan meron kang quality na magaling ka mag-balance. Ibig sabihin, ano ba ang balance? Horizontal line, sa horizontal line. Nadidetermine mo kung saan mababa o saan mataas. Or kung portrait yan, may isa pa klase ng balance, kunyari yung eyes.
Yung isa ba maliit, yung isa ba malaki, o parehong ang size nila. So yan, balance din yan. So ano yung part ng brain natin or body natin na may kinalaman sa yung sensory natin na may kinalaman sa pag-determine ng horizontal balance and vertical balance. Sige, lagyan na natin ng The human ear paliwanag. is divided into 3 compartments: the external ear, middle ear, and inner ear. The inner ear contains the spiral-shaped cochlea, where sound waves are transduced into neural signals, and the vestibular complex, which contains the receptors for our sense of equilibrium. The central egg-shaped cavity is the vestibule, which contains a pair of membranous sacs, the saccule and Yon, yung saccule, siya yung nagsisense ng horizontal balance. inside the utricle and Sa inner saccule ear are natin to. hair cells similar to those in the organ of Corti. The hairs are clustered Yung in the utricle back, naman sa where vertical their balance. processes are embedded in a gelatinous mass and lie under a thin layer of crystals called otoliths. When the head tilts, gravity moves the crystal mass and distorts the stereocilia of the hair cells. This is how the saccule and utricle provide information about position with respect to gravity. Yan. So sa pag-determine ng balance, pwede tayong hindi maglagay ng lines sa loob ng ating ground. Magagamit natin yung paper or yung canvas using yung edges niya. So meron kang left and right, meron kang dalawang vertical balance, yung top bottom meron kang dalawang horizontal balance. So pag nag-drawing tayo, example ng portrait, so madali mong ma-determine o madali mong mailagay na balance yung dalawang mata. Magre-refer ka doon sa horizontal line doon sa edge top ng ground mo or sa bottom edge. Doon mo i-refer kung pantay yung mata. Ngayon sa ilong naman, kung balance ba yung vertical line ng ilong, yung sa ilong, so pwede ka mag-refer sa left or right edges. Yan. Ngayon, kung hirap ka pa sa ganun, kasi may nagdo-drawing, wala nang lines na nilalagay sa loob. So kung hirap ka, pwede mong dagdagan yon ng mga linya. Kung ayan, pwedeng 3 linya na vertical, 3 linya na horizontal. Ngayon kung medyo sanay-sanay ka na, pwede mo nang bawasan yung line. Yan, mga as a guide yan, parang in order para ma-balance mo yung ginagawa mo rito, yung portrait. Dito malalaman kung pantay ang mata, kung mababa ang kaliwa o mataas ang sa kaliwa o vice versa. O yung ilong naman, medyo nakapaling ba sa left or nakapaling sa right. Using, magre-refer ka rito sa vertical line na to. So,